ZBZ to. So, ayan na. Okay, second game. So, Thunderpots versus King of Nothing. So, Neo Sylphid ang map. May explain ko map details, pero it's a 3-player map. And, so, 12, 5 at 7 ang kanyang mga starting locations. So, si King of Nothing is nasa 12, whereas si Thunderpots is nasa 7. So, parehas silang Zerg. Ano ba? So, unlike dun sa kanina sa Fighting Spirit, dito sa sa Neo Sylphid, meron siyang choke instead of ramp para madaling mag-defend. Tapos yung mga choke points niya, merong lurker egg. Actually, pwedeng sirain yan para mas madaling mas dumit palalo yung choke. So, pwede siyang i-take advantage lalo na pag CVC, mga Zergling na laban. Pero sa Mutalisk, once na nagkaroon na ng Mutalisk kagaya nung kanina, wala na. Hindi na to uubra. So, yan. It's a nice feature para malaman din. Ang isa pang maganda rito, madaling mag-defend at madaling mag-expand. Unlike sa sa Fighting Spirit, medyo malalayo yung expansion. Dito sa Neo Sylphid, meron ka na kagad ito, natural. Meron ka pang isang natural na malapit. So, nagpalit ng strategy ngayon si Thunderpots. Kanina nag-7 pull siya. So, since natalo yung 7 pull niya, tingin ko, tinry naman niya ng ibang game. So, ayan. Si King of Nothing is 9 pull pa rin, pero wala yung extractor trick. Naabangan ko extractor trick niya. Wala, normal lang na 9. Ayun, 9 pull. 9 pull nga, 9 pull. 9 pull, tas si Thunderpots is 9 pull din. Oo, 9 pull din. So, naman, same na na strategy, same na build order, except na marami siyang larva si Thunderpots. Samantalang si King of Nothing is inuubos niya yung larva niya ngayon sa drones. Yun yung difference ng build nila. Tingnan niyo, 12 drones na si King of Nothing. Samantalang si Thunderpots, ilan? 9. Hindi, nag-12 din siya. Bakit kaya? Hindi ko gets, but sinasadya niya yatang ipunin yung drones para sabay-sabay silang nag-hatch eh. Oh? 11, almost sila eh, match sila ng strategy. Ayan, expand din siya. So, same na same. Mirror match nga siya. Tas yung scouting overlord ni Puksa or ni King of Nothing is parating na. Kita na niya yung kalaban. Actually, nakita na niya yung drone eh. Si Thunderpots, konting usog na lang, makikita na rin niya. So, may 2 links na nasa labas ngayon. Hindi pa 2. 4. Links pa ba? Oh, hatch in main. So, kanina, si Puksa, ganito ang ginawa niya. Tama ba? Nag-hatch siya sa loob ng main, tas nag-hatch siya sa labas. So, kaso, ang problem, merong 4 na Zergling na parating as wala man lang Zergling na ginagawa si Thunderpots. Yun ang problem. Kailangan niya ng pandepensa. Ayun yan. Sige, okay lang yan. Hintayin na lang yan lumabas yung Zergling. Minsan hindi magandang ilaban yung drones eh. Pero kasi ang problem, pag nilalaban mo yung drone, nauubos yung mining time eh. Kagaya yan, hindi sila nagmamine. Mas maganda na i-mine na lang niya. Total, konti lang naman yung Zerglings eh. Pero kung madaming Zergling, yun kailangan mo ilaban talaga drone. No choice ka na. So sa case to,
2 hatch in main, 2 hatch si Puksa sa base tsaka sa natural. Ay hindi, 3 hatch pala. Tapos nag-start na ng lair si Puksa. And nasa Zergling phase pa rin si Thunderbolts. Ano kang gagawin niya? Sorry, wala tayong hindi kasi replay, so hindi ko makita kung ano yung tinetek. Pero mas marami ngayong Zergling si Thunderbolts. And mas marami siyang pera actually kasi 2 hatch Zergling yata siya. Samantalang si Puksa is 3 hatch lair. Problem lang sa 2 hatch Zergling versus 3 hatch lair. Kasi may lair ka na eh. Once na nag-survive ka sa attack, magkakaroon ka na ng Mutalisk. So wala nang kwenta yung yung ground army na makakaharap mo. Kasi ito ang problema. Mas marami siyang Zerglings kanina, pero hindi siya lumalaban or hindi siya sumusugod. Defense yung Zerglings niya. Medyo defensive player si Thunderbolts. Kasi kung offensive player siya, mapipigilan niya or at least mapiprevent niya yung paglapag agad ng Spire. Kasi once na dumating yung Muta, hindi mo nakita, GG na kagad yung laro. Yun yung problem. And actually, ang hirap ng ZBZ kasi konti ng drones, balance siya balancing out act ng drones versus units. And tingnan mo si Puksa, sure na defensive mode talaga siya. Kasi alam niya kung anong mangyayari. Pwede siya sugurin ng Zergling kaya ginagawa niya, nagde-defend na siya, buy time lang yan. Once na nag-hatch yung Spire, panalo na siya sigurado. Unless may mga possibility pang manalo si Thunderbolts. Pwede siyang mag-Ling Bust or hindi, naramdaman na niya na may Muta ulit. Ayos to. Siya, nararamdaman niya yung Muta. Ayun, sakto, may Muta na ginagawa, nag-Evo Chamber siya. Ang problem lang, late yata yung Evo Chamber niya. Kasi mag-hatch na yung Muta eh. Alam ko na kung bakit. Hinihintay niya sumugod Since hindi siya sumugod, inisip niya Muta. Tapos, since Muta, gumawa na siya ng Evolution Chamber. Tapos ngayon, tatry ngayon niya i-break. Ang problema, mas marami siyang links. Mas marami siyang Muta. Wala pang Spore. Pag hindi ka nagtayo ng Spore, talo ka na. Tayo ka Spore. Yan, Spore. Hindi ka maka-counter attack eh. Kasi Muta yung kalaban mo. Yan ang problema, papadala na niya yung unang-unang Muta niya. So kailangan mo ng anti-air. Kahit anong anti-air, na-stuck pa yung drone niya. Oh no. Na-stuck pa yung drone niya. Na-stuck yung drone niya oh. Pero makakadaan yun eh. I-right click mo sa minerals para tumagos siya dun sa mga creeps tsaka sa larva. Ang problem, wala na siyang expo. Samantalang si Puksa, meron siyang expo, meron pa siyang 3 hatch. Pero ang daming gas ni Thunderbolts. Gas. Ang dami niyang gas, grabe. Buo na yung Spore. Kaya nang i-defend yan. Hindi kaya yan. Kailangan mo ng mga mga 2 set ng Muta para manalo sa defense. Yun yung problem eh. Tignan nyo. Creep Colony 400 HP. Yung Spore Colony 400 HP.
pag tinignan nyo yung sunken, 300 lang. So, nangyayari, pag nagmomorph yung creep colony papunta sa sunken, lumiliit yung life niya. Pero pagka nagmomorph yung creep colony papunta sa spore colony, same lang. Kaya sobrang lakas ng spore. Kaso, babalik tayo sa game kanina. Since hindi kayang patumbahin ng Mutalisk, mag-switch na naman si Puxa sa Lynx. Anong solution ni Thunderpots dun? Tignan natin. Pero as of now, hindi pa siya nag-switch sa Lynx. Kasi yun yung problem eh. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 5 spore colony. Pwede yan. Pero, paano pag may Zerglings? Mahirap ang ang laban ng Muta versus versus Hydra. Ang dami kayong ginagawa niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na eggs. 10 na eggs. Ano kayong ginagawa ng mga 10 na eggs? Puro drones. Grabe. Grabe naman to. Anong gagawin niya? Ultralisk? Slow Hydralisk pa si Thunderpots. Kaso wala siyang tech eh. Yun ang problem. Feeling ko nag-upgrade si Thunderpots. Kasi nabawasan kanina 2,000 yung gas niya eh. Kaso ang problem, tier 1 units versus tier 2 units. Sobrang imbalance niya. Meron siyang ilan? 12 plus 4, mga 16 Hydra, 16 Mutalisk. Tapos magawa rin siya ng Hydra. Bakit siya magawa ng Hydra? Gusto niya tapatan ng Hydra. Dami niya muta pero hindi niya masugod. Pero yung mga pro, maghahanap sila ng ng pwesto. Isa sa mga pwedeng gawin kapag ganito, pwede mong kagaya nito sa may gilid ng minerals. Pwede ka dito mag-micro ng ng Mutalisk pa isa-isang shot. Ang problem nga lang, tatamaan ka ng spore pero makakabawas ka ng drones. Yun naman ang goal normally sa ZBZ eh. Pumatay ng drones. Or mag-expand. Yung isa pang goal. Kailangan maka-expand ka. Kagaya nito. Kasi mas malaking advantage ang may expansion. Lalo na sa ZBC. Kasi yung production mo yung hatchery. Siya rin yung expansion. So, ayan na. Sobrang out macro na si Thunderpots. 94 to 36. Grabe. Konti na lang times 3 na. Tas drones pa rin siya. Nagle-layer na siya ngayon. Siguro naisip niya gumawa ng lurker. Yun yung masaya. Yun yung pwede gawin niya eh, mag-lurker. Tas sobrang unexpected ng lurker. Hindi pa siya masusugod ng kahit gaano karaming Zerglings tsaka Hydralisk kung may lurker siya. Mas ang dami niyang gas. So, possible na ganun ang gawin niya. Kaso, sinugod niya. No, hindi mo kaya yan. Siguro, upgraded na yung Hydra niya. Speed tsaka range lang ang na-upgrade. Kaso, yung kay Puxa, may speed na to eh. May range na rin kaya. Daming Hydra. 101 to 300 to 36. Wala na. Hindi makasugod yung Mutalisk. Ubus siya, di ba? Nadaya na talaga sa sport. Kung ganyan kabilis tumira yung turret ng Peran, dali-daling lumaban ng Mutalisk. Anyway, good game. Na-out macro lang si Thunderpots. Feeling ko yung game plan ni Thunderpots medyo off ng konti. More on defensive player kasi siya. Mahirap ang defensive player. Pero depende sa game. Pero for this game, nanalo ang offensive player. So, good game. So, 2-0 for King of Nothing. That is for losers bracket ng Group D. So, yun lang po. Salamat. Stay tuned sa mga ibang games. Thank you.